Good day everyone! So in this video, pag-uusapan naman natin yung second problem under ng uncrack stage ng isang reinforced concrete. So without further ado, simulan na natin. At this particular stage, we assume na yung stress doon sa tinatawag na extreme tension fiber ng concrete ay less than nung tinatawag naman na modulus of rupture, or in other words, yung tension capacity ng concrete. So say for example na ito yung extreme tension fiber natin, yung FT na nararamdaman at that particular point should be less than nung tinatawag natin na modulus of rupture or yung FR. Under the code, ang FR is equivalent to 0.62 lambda square root ng F prime of C. So, dahil uncrack yung magiging resulting concrete nito, we can use the whole area of the concrete. So, under this assumption, ang gagamitin natin na formula to determine the flexural stress is the same formula kung ano yung tinuro sa strength of materials. FB, which is equivalent to moment multiplied by C all over I. Since nga yung concrete is uncracked, we will use the whole section of the concrete. With respect dun sa first problem na isinolve ko from the previous video, meron tayong dalawang uri ng solution na ginagamit sa problem na to. The first solution neglects the existence of rebar, while the second solution includes the effect of rebar, which is in a way nakakatulong siya sa performance ng buong section. So, to start the solution, itakil muna natin yung first assumption kung saan we will neglect the existence of rebar. So, para sa solution number 1, so letter A, kailangan muna nating malaman kung nasaan yung tinatawag na center of gravity. Dahil nga yung shape natin is irregular na, so yung ating center of gravity ay hindi pa totally known at this very point. So, kunin muna natin kung nasaan yung ating center of gravity, so noted as SG, at measured na lang natin siya from the top part of the beam, so Y bar. So to do that, kailangan muna natin kunin yung area gross. Dahil nga, neglected yung steel dito, so gross yung magagamit natin. In that manner, we have 1,450 multiplied by 125 plus 250 multiplied by 475. So once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na ang sagot ay 300,000. Of course, millimeter square. Ngayon, pwede na natin siyang gamitan ng Barrignon's theorem. So, hahatiin ko sa dalawang area yung ating shape. So, meron tayong rectangular sa baba, tsaka rectangular sa taas. Okay? So, we have total area, so 300,000, multiplied by Y bar, equals dun sa components niya. So again, yung area nung nasa taas, we have 1,450 multiplied by 125, tapos lever arm nun with respect sa pinakataas, kalahati. So 125 all over 2. So ito yung ibig kong sabihin, yung centroid nito, kalahati ng 125 mula sa taas. Plus, yung second shape, we have 475 multiplied by 250. Tapos, yung ating lever arm is 125 plus 475 divided by 2. And once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na Y bar is equivalent to 181.25. Of course, millimeter. So dahil meron na ngayon tayong location ng center of gravity, we can now determine the moment of inertia nung buong section, nung combination ng dalawang rectangle part nito. To simplify the solution, hahatiin natin sa dalawang rectangle. So we have this first rectangle, bubuuin natin yan. So mula dito hanggang sa point na ito. So that is the first rectangle. While the second one, ito naman. So dahil this part
ng rectangle tsaka yung kabila, parehas lang yan. So, i-multiply na lang natin yung effect nila by 2. So, ganun yung magiging paghahati natin para mapadali yung pagkuha ng moment of inertia. Another point is dahil yung ating center or yung center ng bawat rectangle, say for example, ito, yung center niya, meron na ngayon yung distance mula sa centroid as a section in combination nilang dalawa. Tawagin ko na lang na d sub 1. Para makuha natin ngayon yung ating moment of inertia, ang gagamitin na natin na equation is yung tinatawag na transformed moment of inertia. Kung saan, yung ating moment of inertia at a certain axis, kung tawagin, is equivalent by the centroidal moment of inertia o yung common na alam ninyo, bh cubed over 12. But this time, plus ad squared. Kasi nga, meron ng distance. So, ganun na ngayon yung mangyayari. Hindi na sapat na centroidal na lang yung gagamitin. So, of course, yung pangalawang shape, ganun din. Dahil may d squared na rin siya, so d sub 2 na lang, i-apply rin sa kanya yung transformed moment of inertia. So, we have moment of inertia at centroidal axis is equivalent doon sa first shape natin. So, we have 250 multiplied by 600 cubed all over 12 plus yung ad squared nun. So, we have 250 multiplied by 600 tapos yung kanyang distance from the centroid as a section. And that is 600 all over 2 minus y bar, which is 181.25. And then, wag kalilimutan na square. So, yan yung unang term. Ngayon, gagamitin ko naman yung pangalawang shape. So, ito yung i-consider ko na rectangle, yung part na to. At kung mapapansin nyo, itong rectangle na to ay similar dun sa kabilang rectangle. So, i-multiply ko na lang ng dalawa. So, kapag inad ko yan sa ilalim, so we have plus 2 multiplied 600, then 125 cube all over 12 plus yung ating area, which is 600 multiplied by 125, tapos yung distance nila mula naman doon sa asing centroid, which is 181.25 minus kalahati ng 125. Of course, huwag kalilimutan na square. And once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na ang sagot ay 6,925.781 times 10 raised to 6, of course, millimeter to the fourth. So, yan yung as is na ginamit ko, si IG tsaka si AD squared. So, that is one practice sa pagkuha ng moment of inertia. As is, kung ano yung transform equation, ganun mo siya gagamitin. Or yung other approach naman, pwedeng ilipat ko sa kabila. So, anong ibig kong sabihin? So, pwede kong sabihin na yung centroidal moment of inertia is equivalent doon sa moment of inertia at a certain axis minus ng a d square. So, ang ginawa ko, same equation pa rin, nilipat ko lang yung a d square sa kabila. So, there are some shapes na mas madali silang kuhanan ng moment of inertia as a whole section gamit yung approach na ito as compared kapag ginamit mo yung conventional. So, ang ibig sabihin ng mas madali is mas maikli yung magiging solution. So, ipakita ko sa inyo. So, para makuha mo yung moment of inertia at that particular axis, so we have yung Ix, or ibig sabihin nun, yung moment of inertia at a certain axis. So, yung axis na yon, isiset ko na lang sa particular line na ito. So, dito ko isiset. Ibig sabihin, kukunin ko yung moment of inertia
ng shape na ito with respect sa axis na ito. At the same time, ito rin with respect ulit sa axis na to. Tapos, i-apply ko yung equation na ipinakita ko sa inyo kanina para makuha yung centroidal, and it should be the same value numerically with respect doon sa nauna nating nakuha. So, tuloy natin yung solution. So, we have, dahil yung height doon ay 600, so we have 250, tapos 600 cube. But this time, dahil hindi centroidal yung kailangan natin, kumbaga, kung babalikan ko yung mismong shape, ito yung pinag-uusapan natin. Ang moment of inertia niya sa gitna is yung tinatawag na IG, which is BH cube over 12. Pero yung moment of inertia ng isang rectangle with respect naman dun sa kanyang base o yung dito o kaya dito, ang moment of inertia at that particular, so tawagin ko na lang na base, is equivalent to BH cube all over 3. Yang BH cube all over 3 na yan, pwede mo yan makuha using the transform equation ng moment of inertia. So pwedeng sabihin na equal yan sa BH cube over 12 plus AD squared. So, B multiplied by H. Tapos yung distance ng D. So, ito yung magiging D natin at this particular. So, we have H over 2 tapos naka-squared. And once na isimplify mo yan, babalik ka doon sa equation. So, at the base, again, the moment of inertia is BH cube over 3. Plus, yung BH cube over 3 naman nung susunod na shape. So, we have, ito naman. So, yung moment of inertia niya, again, with respect sa ating reference axis. So, BH cube then over 3. So, we have 600 multiplied by 125 cube all over 3. At dahil dalawa yung ating kinoconsider kabilaan, so balik ko doon. Kabilaan, di ba? Kasi meron pa yung kabila. So, imumultiply ko ngayon ito ng 2. Tapos, i-implement ko na yung AD squared. Yung AD squared is gamit yung buong area ng concrete at yung D is gamit yung distance hindi ng individual kung hindi nung buong section. So, di ba yung D natin is manggagaling kung nasaan yung axis na kinoconsider. Nasaan ba yung axis natin? Ito. So, yung distance ng centroid ng section mula dyan. Yun yung Y bar. So, yung A again is the whole section. So, meron tayong minus ng 300,000 multiplied by D squared o yung distance ng ating reference axis papunta naman doon sa ating centroid or center of gravity. So, we have 181.25. So, squared. So, ibig sabihin, kapag gagamitin mo itong particular equation na ito, laging yung AD squared, lagi yun is yung total area at yung distance kung saan ka naka-reference. So, this particular problem, ang reference natin is yung axis na to. So, manggagaling dyan, papunta ng centroid. So, yun yung magbabago. Ibig sabihin, this time, sa equation na to, kailangan mo lang lagi yung Ix or yung moment of inertia at that particular axis. Hindi mo na kailangan i-perform yung AD squared ng specific na rectangle na ito. Pati ng specific rectangle na ito. Yung AD squared para lang sa total area. So hopefully, malinaw. So once na i-punch mo yan sa calculator, the value should be equal since kompleto na natin yung equation,
Kasi ang equation natin ay FB equals moment multiplied by C all over I. So meron na tayo ng tatlong yan. We can now perform para makuha natin yung unang tanong. So ang tanong is, the tension, stress, ang moment natin is given by 65 kilonewton. Again, nire-resolve ko lagi sa Newton millimeter yung problem. Kaya yung kilonewton, pag kinonvert mo into Newton millimeter, magiging converted sila as a multiplier of 1 million. Tapos multiplied mo ngayon doon sa value ng C. Ano yung value ng C? That is the distance of the extreme tension. Nasaan ba ang extreme tension? Nasa point na ito. So, distance from where? From the center of gravity. So, mula dito. Yan. Kasi, kapag dinrawing ko yan, so we assume that yung center of gravity is become neutral. So, kung ito yung topmost part, ito naman yung bottom. So, ito yung zero level ng stress. So, meron tayong compression stress dito, papunta doon. Yan. So, we assume na mula doon sa centroid, zero yung ating stress. Pag pataas, meron kang compression. Pag pababa, meron kang tension. So, specifically yung ganitong uri ng analogy is valid for a midspan, kung saan yung dalawang dulo niya ay pinned or ibig sabihin hindi kumakain ng moment. Kapag ka naging fixed-ended na yung beam natin, iba na yung nagiging interpretation natin. So later, mas mapag-uusapan naman natin yung mga ganung bagay. So this time, our distance is 600 minus ng ating y bar. So 125. Then all over moment of inertia. So 6,925,781 times 10 to the 6. So kapag pinunch mo yan sa calculator, ay correction pala. Although tama naman yung mga pinunch natin, na mali lang ako ng tingin. So 8 million pala ito, or 8,000 rather. So 8,000. So far hindi pa naman naita-translate sa ibang value yan, kaya okay lang. So once na i-punch mo sa calculator, lalabas na ang stress ay 3.049 megapascal. So that is our current stress at tension part. Now the question is, ano naman yung ating tension capacity? So sa madaling salita kasi, itong particular value na ito, yan yung ating actual stress at the extreme tension. So para malaman natin yung ating tension capacity o yung kakayahan naman ng beam or ng concrete with respect sa code. So gamitan natin ang formula. So FR 0.62. So lambda square root ng F prime of C. Dahil nga ang lambda ay 1 for a normal concrete, so we have 0.62 square root ng 28. At once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na ang ating stress is 3.281 o yung tinatawag na capacity in terms of tension. Therefore, we can conclude na yung ating actual scenario with a moment of 65 kilonewton is under pa ng uncracked stage. Bakit? Kasi yung actual stress natin is 3.049, less than ng ating capacity. So, hindi pa nagkakaroon ng crack. Now, the question for problem or for letter B is determine daw the cracking moment. So, kung hindi magka-crack at 65 kilonewton, at what specific value of moment magkakaroon ng cracking? So, doon mo ngayon i-apply yung FR, i-equate mo siya ngayon sa MC or tawagin mo na lang MCR para sa cracking moment multiplied by C divided by I. So with that,
we have 3.281 equals ng moment cracking times 10 to the 6 multiplied by the distance. So same naman ng distance sa taas. So 600 minus 181.25 all over ng 8,925.781, so times 10 to the 6. And once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na ang ating cracking moment ay equal kay 69.93. So kilonewton meter. Ibig sabihin, less than 5 kilonewton na lang pala from 65, marireach na natin yung cracking moment. At that particular moment, kapag lumampas pa sa 69.93 yung applied moment, magsisimula na ngayong mag-propagate, or ibig sabihin nun, mag-spread yung cracking, especially at tension part of the concrete. Okay? So that is for solution number 1, which is disregarding the effect of steel. So at solution number 2 naman, we will include the effect of steel. So in a way, nakakatulong siya sa performance ng section as a whole. So for solution number 2, so sa letter A, kailangan muna natin kunin ulit yung area ng concrete, but this time, ibabawas na natin yung mga existing na bakal. So we have AC is equivalent to 300,000 kasi yun yung gross section minus nung bakal. So pi over 4, so 25 square kasi yun yung diameter na binanggit, tapos 3 piraso daw. So balikan ko doon sa taas. Yan. We have 3 of 25 mm diameter. So once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na 298,527.378 millimeter square. So kunin naman natin ngayon yung transformed area. So kung babalikan natin, ito yung ating gross area. Meron tayong dalawang magkahiwalay na rectangle na pinagdikit. Tapos meron tayong bakal dito. So, yung bakal, tinanggal natin. Kaya may minus tayo sa part na to. Pero, papalitan natin siya ng equivalent na concrete. So, kapag kinonvert ko yung amount ng bakal na nandito, gaano kadami yung kakailanganin na concrete para yung effect niya is magiging the same. So, ang tawag doon ay transformed area. So, meron tayong multiplier N tapos AS. Yung N natin, given naman na doon sa tanong. So, we have 9 multiplied by pi over 4 and then 25 squared multiplied by 3. So, once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na ang ating transformed area is 13,253.594. Again, millimeter square. So mula sa area ng bakal na ito, magiging transformed na siya ngayon into something like this. Pero unknown yung height, tsaka unknown yung width. Yan, unknown lahat yan. Basta ang alam mo, meron siyang area. Equal yon sa NAS. Yan lang yung alam natin. Our next move is to determine kung nasaan yung center of gravity natin. Eh sir, nakuha na natin yun dun sa taas, di ba? That is the center of gravity disregarding the steel. So this time naman, kapag in-include natin yung epektong steel, ano naman yung bago nating center of gravity? So, applying again Varignon's theorem, we have
concrete area, so 298,527.578 plus yung another concrete area which is converted mula sa steel, so 13,253.594, tapos multiplied sila by y bar. Ngayon, equal sila sa yung kabuuan muna or yung concrete muna na combination ng shape na ito at ng shape na ito without yung butas ng bakal. So, we have yung taas muna, 1,450 area multiplied by 125. Tapos, dahil nasa tuktok yung reference natin, multiplied na lang ng 125 all over 2. Plus, nung susunod na shape, ito naman. So, we have 250 multiplied by 475. Then, multiplied by the lever arm. Again, mula dito. So, we have 125 plus 475 all over 2. So, this time, ibabawas natin yung bilog. Kasi yung bakal, mag-iiwan siya ng butas doon na bilog. So, makaka-apekto yan sa pagkuha ng center of gravity. So, tatanggalin natin yung bakal doon. So, minus pi over 4, 25 square, multiplied by 3. And then, yung lever arm niya, mula doon sa taas, is we have 600 minus yung concrete cover, na-discuss ko na yan, minus 10 yung web reinforcement, minus kalahati nung ating bar, which is 25 all over 2. So, yan yung para sa bakal. Ngayon, yung bakal, pinalitan natin, di ba? Mula sa pagiging bakal, kinonvert natin into concrete. So, idadagdag mo ngayon yun. Plus, yung ating area, which is 13,253,594 multiplied by the same lever arm. Kasi iisa lang yung lokasyon nila, especially the centroid. So, 600 minus 40 minus 10 minus 25 all over 2. And once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na yung ating y bar is equivalent to 194.711 millimeter. So, dahil nakakuha na tayo ng centroid, alam na natin kung nasaan yung ating center of gravity considering the effect of steel, we will now determine our moment of inertia. Eh sir, meron na tayong moment of inertia before. Again, that moment of inertia is neglecting the effect of steel. This time, yung bago nating moment of inertia na kukunin, include natin yung ibinibigay na effect ng steel. So prior sa pagkuha ng moment of inertia, i-drawing ko muna kung paano ko hahatiin yung ating mga shapes. So, yung planche natin, hatiin ko ngayon sa dalawa na hinati naman ng ating web. Ayan. So, in a way kasi mas naradalian ako kapag ganito yung pagkahati natin. Tapos nandito yung bakal. So, for our moment of inertia, again, nandito yung ating centroid. Diyan ngayon natin ilalagay lahat. So, ililipat natin yung moment of inertia nito, papunta dito. Ito naman, papunta rin dito. Pati yung effect ng bakal, ililipat din natin papunta dito. So, we have I at center of gravity is equivalent dun sa first shape. Ito muna. So, we have 250, tapos ang height niyan, 600. So, cube all over centroidal, kaya 12 ang gagamitin ko. So, dahil centroidal ang ginamit ko, dapat may AD squared.
So plus 250 multiplied by 600. And then, yung distance niya mula sa centroid. So we have 300 kasi kalahati nung ating height minus nung y bar, which is 194.77 or 711. Tapos naka-square dapat, huwag kalilimutan yon. Ngayon, plus nung susunod na shape, ito naman. So dahil kamukha niya rin yung nasa kabila, times 2. So we have 2, tapos yung shape natin, 600 horizontal, ang height naman ay 125, tapos divide by 12, plus AD square. So 600, 125, tapos distance mula sa centroid. So we have 194.711 minus 125, divide mo ng 2. Tapos naka-square pa rin, huwag kalilimutan. Ngayon, may bakal tayo na bilog, di ba? Pero hindi mo siya isasama. Kaya babawasan mo siya. Ibabawas mo siya. So we have pi over 4. And then radius is 12.5 to the fourth para sa centroidal ng bilog. So, and then multiplied by 3. Kasi tatlong bakal yan nandun. Plus, yung AD squared naman niya is pi over 4, tapos diameter, 25, squared, multiplied by 3, dahil tatlo, and then, AD squared is 600 minus nung ating y bar, so 194.711, minus ng concrete cover, minus ng 10, and then minus ng diameter over 2. So, kung di mo na visualize yun, ito kasi yung distance na gusto nating kunin. Ito naman yung ating y bar, tapos yung pinagsama-samang 40 plus 10 plus 25 naman over 2 yung nasa ilalim. At yung total naman nito ay 600. Kaya kung gusto mo makuha itong D, so 600 minus y bar minus ng nasa ilalim para makuha mo yung D. So hopefully malinaw. So ngayon tinanggal mo yung bakal kasi bakal yun eh. Ang kino-consider nga lang sa solution natin ay concrete kasi uncrack pa lang tayo. So ngayon papalitan mo yung bakal ng equivalent concrete. So we have plus, again dahil hindi nga defined yung dimension ng transformed area, yung kanyang IG or yung centroidal is equivalent or assumed to be 0. As I mentioned earlier, pwede mo ngang lagyan yon ng assumption. Pwede ka makakuha kasi may area ka naman. Pero sa kadahilan ng yung kanyang height ay medyo maliit kapag kinube mo pa, so yung effect niya doon sa buong section medyo maliit lang din. Kaya it is reasonable na i-neglect na lang siya. So plus, yung AD squared yung matitira. So ano nga ba yung A niya? We have 13,253.594 multiplied nung distance mula sa centroid, which is the same with respect dito. So 600, 194, 711, 40, minus 10, and then minus 25 all over 2. Tapos, square mo yan. At once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na ang ating moment of inertia is 10,364.398 times 10 to the 6 millimeter to the fourth. So, i-apply mo agad dun sa formula. F at tension is 65 kilonewton. Convert mo. So, 1,000 square or 1 million multiplied by C. Ang C natin, diniscuss ko na kanina, 600 minus Y bar. So, 194.711
711 all over ng 10,364 398, so times 10 to the 6. And once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na ang sagot ay 2.542. So, megapascal. Again, yung ating tension capacity hindi naman nagbago kasi dependent lang yon sa ating FC prime. Ibig sabihin, yung value na to ay less than ng modulus of rupture. So, madaling sabi, hindi pa nagka-crack yung concrete. For the next problem naman na hinihingi sa atin, dito naman at what particular moment naman daw magsisimula yung cracking kapag nagpatuloy yung pagtaas ng ating applied moment. So again, equate mo yung ating FR. So we have 3.281 equals ng ating moment crack times 10 to the 6, then multiplied by 600, 194, 711 all over 10,364 398. So times 10 to the 6. At lalabas na ang ating cracking moment is 83.896 kilonewton meter. So di hamak na mas malaki doon sa ating 65 kilonewton na applied. So again, at that particular moment, mag-start ang propagation ng cracking at tension part ng concrete. So, as I mentioned on the previous video, pwedeng unahin mo munang i-perform yung first solution. Kapag hindi lumabas doon sa choices, you can now perform the second solution. Baka ito yung ginamit para makuha mo yung sagot. In practice naman, ang opinion ko is ang mas totoo dito talaga is yung second solution because the steel really affects the performance of concrete. So yung additional steel na yon, kahit na wala pa sa rupture yung ating concrete, nakakatulong na siya. So yung bond kasi ng concrete at steel, it helps to delay yung pagbubukas ng tinatawag nating mga micro cracks or yung cracks na nangyayari kapag yung ating load is under ng elastic condition. So anyway, that's it for this video. Hopefully you learned something new. So thank you for watching and see you soon. So laging mag-iingat.